Itanan mo kay Ari ka lang sa usap katay kamuli mo ba? Siguro. Dakir mo sa tihapis. At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba sa iba. At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba sa iba maliban sa Kanya. At kayo ay maging masunurin sa inyong magulang. Kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa matandang gulang sa panahon ng inyong buhay, huwag kang mangusap sa kanila ng isa mang salita ng kalapastanganan. Gayon din ay huwag maligaw sa kanila. Datapwat ikaw ay mangusap sa kanila sa paraan na karangal-rangal. Quran, Surah Al-Isra, ang aya ay 23. Ang baging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgori. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na patuloy na nakikinig sa ating palatuntunan. Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating pong tanggapan. Ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Roales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong iniimbitahan ang atin pong mga kababayan na dumalaw po sa ating tanggapan, saliksikin po natin ng Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lamang po ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. At mangyari po na pakilike na rin yung aking Facebook page na www.facebook.com/brokhalidsanchez. At sa mga nais maging bahagi ng ating palatuntunan, ito po ang ating hotline 0915-50-63652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At sa hapong ito, kasama pa rin natin yung ating mga tagabasa na pinangungunahan ng ating Pangulong Tagabasa na walang iba ang ating Hafiz na si Sheikh Morris. Sa kanyang greetings muna, bigyang daan natin si Sheikh. Baka meron siyang gustong batiin na mga mahal sa buhay. Mga minamahal sa buhay. Special sa buhay. Mga special sa buhay. Yun. Sheikh, bagal kakanan lang, Sheikh. Wala na ha. Okay, wala na siyang babatiin. Okay, bada ako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga mapagkunwari ay naghahangad na linlangin si Allah, datapwat siya ang lilinlang sa kanila. At kung sila ay magsitindig para sa pagdarasan, sila ay tumitindig ng may katamaran at upang mamalas lamang ng mga tao.
at hindi nila naalala si Allah malibang sa katiting lamang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat po ng mga kababayan nating mga Kristiyano na sumusubaybay sa aming palatuntunan. Nawa po magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay muling magsasama-sama sa loob po ng isang oras tungkol po sa pagtalakay sa iba't ibang katanungan. Pero bago ang lahat, binabati ko una po sa lahat ang aking magulang, si Abi at saka si Umi. Sa lahat po ng aking mga kapatid, no, si Bayram Lamua Benito at sa kanyang asawa, mapapangasawa na si Ustaz Abdul Badi Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung lamang po. Take it away. Okay. Parang may naiwan, Sheikh. Wala ka nang narinig, Sheikh, no? Wala na. Ako, wala na rin ako Napansin narinig. ko ngayon na. Estudyante tayo ngayon ng Jamiat bro. Nakailang weeks na, Sheikh. Parang Wala na. wala na. Oo nga eh. Kakaiba Buti. na ngayon eh. Kasi isang kapatid lang ang binanggit. Oh, Grabe. yung nanay at tatay na lang. Oo. Oh, yung isa wala na. Oo, di tulad ng dati. May special pa. Correct, no? Siguro ito'y isang napakalaking ito, Sheikh. Grabe. Malaking balita ito. Oo. Baka yan naman bro ang Baka itanong ng mga listener natin. Grabe. Anyway, baka meron silang kasunduan, Sheikh. yun. Siguro hindi Tulad ng natin- dati, Sheikh, nagayon na siya. Oo. So, pinay-stop muna. Oo, tama, no? So, ngayon, nag-aaral siya. Oo, pa-stop Eh, mo na. Ngayon, Baka hanggang sa pagtanda niya, hindi. Allah. Allahu Akbar. Maganda yan. At least meron silang pinagkasunduan. Yun. Baka sabihin na, saka na tayo mag-greetings kapag naka first base na. Ganun. Yun. Grabe. Anyway, dahil nakabati na kayo, ako may babatiin din. Binabati ko si Brother Omar Banaag po. Meron siyang request sa akin. Sabi niya, bro, pwede ba mag-request? Paki-announce sa program mo yung paghingi. Paghingi? Meron siyang hinihingi siya. Ano yan siya bro? Paghingi ko. Sabi niya, ano kaya ito? Paki-announce sa program mo yung paghingi ko ng tawad sa lahat ng mga nakakakilala sa akin. Yun. Grabe. Grabe. Akala ko naman bro. Oo, akala mo pera ang hinihingi. Isuspin mo kami bro. Hindi naman pera ang hinihingi niya, Brother Alcaca. Tawad bro. Tawad, sapagkat siya ay papalaot na sa isang dakilang paglalakbay sa kanyang buhay. Masya Allah. Grabe talaga bro. Tawag dyan, noble journey ng kanyang buhay. Alam natin, sa ating mga sarili, meron tayong mga paglalakbay na pinapangarap natin, at siguro wala nang hihigit pa sa paglalakbay na ito, Sheikh, kapag ikay maglakbay papunta sa tahanan ng tagapaglikha ng langit at lupa. Masya Allah. Napakagandang napakagandang journey. Allah. Oo. Siya ay magpipilgrimage. Mag-hajj siya. Mag-hajj. Kaya siya ay humihingi ng tawad kung sakaling may mga nakakilala sa kanya na hindi siya nagustuhan or baka nagkaroon ng hindi magandang ugnayan. Ang ating kapatid na si Brother Omar Banaag ay nagpapakumbaba na humihingi ng inyong kapatawaran. Nawa ay magtagumpay siya sa kanyang lakad at makabalik siya na siya ay pa rin, Buhay pa rin. kumpleto pa rin, Brother Alcaca. Kumbaga walang nabawas. Marami kasing naglakbay dyan, umuwi ng bahay, abay hindi na kumpleto, Brother Alcaca. Grabe talaga bro. Ay, yes. Ano ba yung hindi Marami. complete? Ano ba yung kulang doon bro? Kulang, yung iba Ibig kasi sabihin, may kulang, may ano ba bro? May may nabawas sa kanya. Yun ang pinakamasakit kapag uwi ka, Brother Alcaca, wala ka ng paa, no? Pag alis mo kumpleto ka, no? Pag uwi mo wala ka ng paa. Yung nangyari sa bro, no?
alhamdulillah hindi ito. Magiging matagumpay siya, inshallah, yun ang dua natin. At pagpalain siya ng Allah, biyayaan siya, lahat ng anuman ang kanyang hingiin doon ay ipagkaloob sa kanya ng dakilang tagapaglikha. Tama. Yes. Yan ang kanyang panawagan. Good luck and congratulations, Brother Omar. Inabati ko rin si Brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia. Mahal nating kapatid ito, pati ang kanyang pamilya at sa lahat ng nakikinig sa atin diyan sa Kingdom, no? Sa inyong lahat ay Assalamualaikum. Ready na kayo, brother? Yes. Brother Matt, doon sa kabilang siya ang technician ngayon diyan eh. Doon ang punta. Ito na bakit. Gusto niya dawahan yung technician. Ingat ka dyan, brother. Dadawahan ka niya. Right talaga. Okay yan. Yan lang, trip niya yan eh. Right talaga na bakit. Inshallah tayo Imbis na makinig dito, bro. Okay lang yan. Parang brother ginadawa Matt. yung technician natin. Yan ang kanyang, yan ang kanyang trip. Okay lang yan. Yes. Pagbigyan natin ng tripping ni Brother Matt. Inshallah. Trip lang yan, brother, no? Inshallah. Okay, so ito. Bago tayo sasagot ng mga katanungan, meron daw isang babae na gustong mag-Muslim, Sheikh. Siguro pagbigyan muna natin ito, no? Na bago tayo magsimula sa pagsagot ng mga questions, ay may gustong mag-Muslim. Tawagan muna natin siguro ito, Sheikh, no? Dadahayal natin. Ayan. Kasi special request na magmumuslim daw. Taga saan siya, bro? Natin. Taga saan siya? Hindi ko pa na kapatid ito. Tanungin natin ito. O, alamin natin Ibig sabihin yung palang imbestigahan. Yan. Ring na. Tayin lang natin kung iba tayong chord, no? Ayan. Habang hintayin natin para may mga listener kasi tayo, Sheikh, na sa katagalan ng pagkikinig sa ating palatuntunan, abay biglang nag-iba ang mga prinsipyo sa buhay. Dati-rati sila, ito na. Okay. Sinagot na yung ating kabilang linya. Iwan ko kung ayan. Okay, magandang hapon po. Si sister po ba ito? Hello, sister. Kayo ba yung asawa ni Brother Anzar? Okay. Bro, hindi siya marinig, bro. Hindi mo marinig yan? Hindi mo marinig. Teka na, ha? Tanggalin natin ba? Klaro ba ang boses ko dyan, sis? Hello, sis. Okay, klaro daw. Okay. Ito na lang siguro gamitin natin, no? Ayan, okay. So, sister, unang itatanong ko po sa inyo, ano po yung pangalan niyo po? Hello, sister? Ay, hello po. Ano po yung pangalan natin? Gemma Borjan po. Okay, ano po yung ating relihiyon ngayon? Ang Catholic. Roman Catholic. Ang edad niyo po? Edad niyo po, sister? 32 po. 32. Ano po ba yung profession natin sa buhay? Ano yung ginagawa natin sa buhay? Ano po, meron pong negosyo. Okay, businesswoman pa. Saan po kayo sa Pilipinas, sister? Bicol province po. Napakalayo pala, no? Sa Bicol kayo ngayon. Okay, ito po. Nais nyo raw pong magmumuslim, sister. Opo. Okay. Ano po ang pumasok sa isip nyo at gusto mong magbago ng relihiyon? Sige po. Dito lang pero ano yan? Ano ba yan? Sige, sabihin mo na kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung nalalaman mo, maging kampante ka lang, sister. Inshallah. Walang problema dito. Pinapaalala ko lang sa'yo, live tayo ngayon. Tayo po ay napapakinggan sa Central Mindanao sa ating palatuntunang Quran at Biblia ang sasagot. Okay, sister? Sige po, ano po yung nagtulak sa inyo at magbago, magpalit kayo ng relihiyon?
meron lang kasi ako nababasa sa Facebook na yung mga parang kagandahang mga, Sipo. yan. Yung mga magagandang, ang kaunti-unti, yung laman po ng ano ba yung about sa ano, parang nabisit ko na medyo maganda po Yung Islam. yung Ano yung nabasa nyo doon, sister? Na maganda yung ano? yung sa ano, yung parang maganda po yung religion ng ano, kaya sabi ko, try ko Okay. Ano po yung magandang nakita nyo po sa Islam, sister? Ano po yun? Yung magandang nakita nyo sa Islam? Sister? Okay lang po yun. Wag po kayong mahiya sa akin kasi inshallah ako po ay magiging kapatid mo na kapag ka mag-decide siya para akaka, no? Walang problema yun. Normal lang po sa aming palatuntunan na kami po ay nagtatanong sa mga yumayakap sa Islam upang maging inspirasyon ng mga nakikinig sa amin. Maging inspirasyon sa kanila, lalong-lalo na sa mga Muslim na magsumikap na maging matuwid na Muslim sapagkat ang reliyong Islam ay pinapasukan ng mga hindi mga Muslim. Tayo pa kayong nasa Islam na, di ba, Sheikh? So ito'y inspirasyon din sa mga nakikinig sa atin. Kaya po kami nagtatanong sa mga nais yumakap sa Islam, katulad sa iyo, anong bang kagandahang nakita mo sa Islam? Bakit maganda? Maganda ba ang Islam? Anong maganda dito at naisip mong yakapin ng Islam, sister? Sige po. hindi ako masyadong ano kaya ako. Yung ano sir, yung ako po, yung pagiging malinis po lang, di ba yung kalinisan ng kalooban. Okay. Yun ang nakita mong kagandahan sa Islam, malinis ang kalooban ng mga Muslim. Opo. Guys, siguro hindi ka pa nakakita ng Abu Sayyaf, sister, ano? Hindi pa. Hindi pa. Sabi kasi malinis ang kalooban eh. Yung iba po. Hindi pa. Yung iba po siguro. Yung iba. Okay. Joke lang yun sa akin. Joke lang yun sa akin, sister, ha? Ilang taon na siya, bro? 32, brother. Mas matanda ka. Ganun ba? Oo. Sister, ito po, nakita mo na ang Islam ay mayroong magagandang loob ang mga Muslim. Bakit ba dyan sa inyong relihiyon, Roman Catholic, hindi ba magandang loob ang mga hindi ba magaganda ang loob ng mga pari dyan, mga obispo, mga kasama mo? May ano po kaya, di ba, may isang pagkaharap po kaya, di ba, pagkaharap ka, okay ka, pero pagkalikod mo, parang kasi gano'n, tapos di ba yung kunyari nagsimba ka pa, paglabas mo, iba na ang sinasabi, iba ang nasa loob, iba rin ang nasa labas, parang ganyan. Mga plastic, no? So at least naging totoo siya sa sarili ni Sheikh. Sinasabi niya kung ano yung kanyang pakiramdam tungkol sa Islam. Wala bang pumipilit sa iyo? Wala bang nagtulak sa iyo? Hindi ka ba pinipilit? Mag-Muslim ka na, parang ganyan? Wala naman po. Wala naman. So ikaw talaga ang may gusto nito. Opo. Okay. So ganito po 'yan, sis. Bago natin isasagawa yung pagpasok mo sa Islam, may mga ilang bagay po akong sasabihin sa inyo na sana hindi po kayo magugulat. Ano po? Sister? Opo. Opo. So kaya ko po kailangan sabihin ito dahil baka pag nasa Islam ka na magugulat ka at magsisi. Nais kong sabihin sa iyo na sa Islam, dito sa reliyong ito, meron ding mga tao na nandito
na mga masasama rin ng loob. Meron ding mga taong nandito na mga plastic din. Oo, plastic din. Pagkunwari. Mapagkunwari. Oo. Hindi pa rin tayo. Hindi pare-pareho. At of course, meron ding mga tao dito na matutuwid, matitino, mga tao talaga, no? Oo. Ganun, sister. So, baka kasi ano, pag nasa Islam ka na, sabihin mo, nagsisi ako, hindi pala totoo yung naisip ko na mga Muslim ay magaganda ang kalooban. Yes. Meron din palang Masama. oo, masasama. Kasi po, ganito yung sister, nais kong gawing straight yung ating Usapin. lahat ng relihiyon sa mundong ito, merong mga member na pasaway talaga. Hindi lahat, walang relihiyon na walang membro na walang pasaway. Ngunit, isa lang ang relihiyon na tama o totoo. Nagets mo yung punto ko, sister? Ulitin ko ha, walang relihiyon dito sa mundo na walang miyembro na Pasaway. na hindi pasaway, o sabihin na nating mga na hindi siya kahit sa relihiyong Roman Catholic, kahit sa anong relihiyon, merong mga member diyan na matutuwid, matitino, mabubuti, meron ding hindi matuwid, meron ding masama ang kalooban. Hindi ganun din sa Islam. Ngunit ang sinisiguro ko sa iyo na sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, iisa lang ang relihiyon na tama o totoo, tunay. Yun ang kaibahan ng Islam sa ibang relihiyon. Dahil kahit na may nagsasabing siya'y Muslim, ngunit siya'y gumagawa ng kalikuan, gumagawa ng kasamaan, no? Actually, hindi nga siya matawag na isang Muslim kapag siya ay gumagawa ng kasamaan. Oo. Ang tanging bintahin niya is siya ay nasa tunay na pananampalataya. Yun. Siya ay nasa tunay na relihiyon. Yun ang kagandahan nito. Kasi kahit gaano kasi kabait, kahit gaano kabuti ang ginagawa ugali ng isang tao, kung ang kanyang paniniwala, sister, ay mali, lahat ng ginagawa niyang kabutihan magiging walang saysay yun. Magiging useless yun siya. Bibigyan kita ng example. Halimbawa, ganito. Yung tamang paniniwala, iisa lang ang Diyos. Yun ang tamang paniniwala. Bibigyan kita ng overview, sister, ha? Yung tamang paniniwala, isa lang ang Diyos. Pero sa isang relihiyon o sa ibang relihiyon, ang paniniwala is hindi lang isa ang Diyos, kundi tatlo. Ganon. So, at that point, kahit gaano kabuti ang isang taong ito, maganda ang ugali niya, gumagawa ng kabutihan, pero ang paniniwala niya ay mali. Lahat ng ginagawa niyang kabutihan, walang silbi yun sa dakilang tagapaglikha. Dahil, ang paniniwala niya ay mali, hindi totoo. Nag-gets niyo po ako, sis? Mas babawan ko pa yung aking example, ha? Halimbawa, ganito. Ang totoong paniniwala, si Jesus Christ ay hindi Diyos. Siya'y propeta lang. Oh. Pero, merong isang taong napakabuti, napakabait niya, napakalinis ng kanyang konsensya. Pero ang Diyos niya ay yung si Kristo ang Diyos niya. Sabi ni Kristo, hindi ako Diyos. Pero itong isang taong mabuti, mabait, ang Diyos niya si Jesus Christ. So ang paniniwala niya ay mali.
So yung kanyang ginagawang kabutihan, magiging walang silbi yon dahil mali yung kanyang paniniwala. Na, paano pagdating sa langit, ang tunay na Diyos pala, yung kambing. O, di ba? Nagiging walang saysa yung ginagawang kabutihan dahil sa maling paniniwala. Sa Islam po, ang paniniwala dito is tunay. No? Totoo. Ito ang kanyang kagandahan sapagkat ang paniniwala is tunay, totoo. Bakit nasabi kong tunay? Sapagkat ito yung paniniwala na pinaniniwalaan din ng lahat ng mga propeta na ipinadala ng Diyos sa mundong ito. Lahat ng propeta, kabilang dyan si Jesus Christ, ang kanilang paniniwala na ang tanging Diyos na dapat sambahin ay walang iba kundi si Allah. Si Allah lang ang Diyos at wala ng iba. Yun ang tamang paniniwala, sister. Yun ang kagandahan ng Islam. Yun ang pagkakaiba niya sa ibang relihiyon. Dahil sa ibang relihiyon, maraming Diyos ang tinatawag. So, kapag ikay yayakap sa Islam, abay, dapat siguraduhin mo muna, sister, na ikaw ay nasa paniniwala o kumbinsido ka sa iyong paniniwala na si Allah ang tunay na Diyos at wala ng iba. Nagets niyo po yung punto ko, sister? Oo. So, ngayon, ang itatanong ko sa iyo, sister, is ikaw ba, naniniwala ka ba na si Allah ang tunay na Diyos? Naniniwala ka ba na si Muhammad ay sugo, propeta ng Allah? Naniniwala rin ba kayo na si Jesus Christ ay hindi siya Diyos? Propeta lang siya? Sure kayo, sis, sa paniniwala mo? Hindi naman. Hindi na mabago yan, sister? Opo. Hindi na, no? Okay, ganito na lang ang gagawin natin. Kung talagang naniniwala ka na si Allah ang tunay na Diyos, Propeta Muhammad ay sugo niya, at si Jesus Christ ay hindi Diyos, siya ay propeta, papayag ka, ngayon na natin gagawin ang pagpasok mo sa Islam. Ano po? Sige po. Gusto ko lang po muna mabasa yung makabasa ng ano yan, ng libro na Sige yung po. libro na about po sa Islam. Yes. Yan talaga ang pinaka mabuting gagawin mo, sis. Huwag po kayong padalos-dalos na pasukin ang isang relihiyon na hindi nyo nabasa kung ano yung aklat nila. Kung ano yung aklat na laman ng aklat nila. Pagdating ng panahon, kasi may kasabihan, Sheikh, na ang pagsisisi laging nasa huli. Wala raw pagsisising nasa unahan. Laging nasa huli. Iwan ko ba bakit nasa huli lagi ang pagsisisi, ano? Pwede naman sigurong i-advance yung pagsisisi natin, Sheikh, para hindi na magsisi bandang huli. Pero tama yon na gagawin mo na magbasa muna ng aklat sa Islam bago mo iyakapin ang Islam. Yun dapat ang gagawin mo, sister. Okay, so may tanong ka, sis? May clarification ka? Wala naman. Wala na. Okay. So, ganito, sis, ang gagawin mo, ha, bago tayo magkakahiwalay. So, bibigyan ka muna namin ng mahaba-habang pagkakataon o panahon na makapagsaliksik tungkol sa Islam. Basahin mo yung mga aklat sa Islam. Meron din mga Islamic Center actually dyan sa Bicol. Oo. May mga Islamic Center dyan. May mga masjid dyan. Yung simbahan ng mga Muslim. Subukan mo bumisita sa simbahan ng mga Muslim dyan at humingi ka ng kung anong babasahin na pwede mo mabasa, sister, tungkol sa Islam. Okay? Okay. So, kung ready ka na, kung sakaling gusto mo nang iyakap sa Islam, huwag kang mag-atubiling kumontak sa amin, inshallah, at matutulungan ka namin sa pagyakap mo sa Islam, sister.
Apo. Okay, so maraming salamat sa iyo at good luck sa iyong pagsasaliksik. Sino nga po? Sino nga po kayo? Ako po si Brother Khalid po, Sanchez. Okay, sige. Sige po. Ayun. So yun ang ating Sheikh, no? Tayo ay Nadaot na sa oo. katanungan. Oo. Tuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating mga kababayang nagtatanong. Unang katanungan, ito po ay galing kay Texter 0997 4954687. Sabi niya ganito: ano pong masabi niyo sa ipinahahayag ng mga INC na sinasabi daw sa Bible na magtatayo ang Panginoon ng kanyang iglesia? At sabi pa nila, sila lang daw at wala ng iba ang maliligtas sa araw ng paghuhukom. Okay, ang tanong niya, Sheikh, ay ano raw ang masasabi natin sa itong ipinapangaral ng INC? Ito yung Iglesia Ni Cristo, na sinasabi daw nila na sa Bible daw magtatayo raw ang Panginoon ng kanyang iglesia. Kasi ang claim ng Iglesia ni Cristo, yung iglesia na itatayo sa Biblia na sinasabi ni Cristo, ang pangalan ng iglesyang ito ay Iglesia ni Cristo. 'Yon ang kanyang claim. Actually, yan ay mabasa natin sa aklat ng Mateo 16 po yan, at ang talata ay 18. Ganito po ang pagkakasabi: at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko. Ito ay future tense, Brother Akaka. Yes. Hindi sinabing itinayo na, Hindi no? na ibig sabihin itatayo pa lang. Itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sinasabi po dito na itatayo. Minsan ang madalas na itatanong Ginagawang natin, reliyum bro. oo, ito ba ay naitayo na? Kasi itatayo raw eh. Ngayon, para po hindi ka maguguluhan na kapatid na nagtanong, wag niyo pong gawing parang magkapareho yung salitang relihiyon at iglesia. Kasi akala niya ang iglesia ito rin ay relihiyon. Ang relihiyon ito rin ay iglesia. Yung pong hindi po nagsabi si Kristo na siya magtayo ng relihiyon. Kasi ang kahulugan kasi ng iglesia, Sheikh, mula sa Griego na ekklesia, na ibig sabihin nito ay kapulungan, no? Pagtitipon-tipon. Assembly, grupo, hindi relihiyon. Relihiyon is iba naman ang meaning niya. Yung rele, and then garin, no? Sa ano pa rin, na ang ibig sabihin niya ay bumalik sa Diyos. So, kung titingnan mo siya, magkaiba yung salitang iglesia at saka relihiyon. Ang itatayo ni Kristo ay iglesia ayon sa Mateo 16 at ang talata ay 18, which is gi-claim kaagad ng iglesia ni Kristo na ito na yung INC, sapagkat ang sinabi niya ay iglesia. So kung ang itatayo ay iglesia at ang magtayo ay si Kristo, so ang pangalan nito ay Iglesia ni Kristo. Parang yun ang logic nila, no? Para patunayan na Naitayo na. ang iglesyang ito yung totoo. Kasi si Kristo ang nagtayo. Yan. So, kung titingnan mong maigi ayon sa aklat, sa original na word na ginamit, iglesia, ito ay grupo. Si Kristo nagtayo ng grupo. Now, idinadagdag nila sa kanilang claim na may mababasa rin sa Biblia na ang pangalan nga ng relihiyong ito ay
religion, iglesia, no? Hindi religion. Iglesia. To be specific, iglesia. Kasi iba yung religion. Na ang pangalan niya is Iglesia ni Cristo. At i-quote nila yung sinabi sa Roma 16 at ang talata ay 16 na kung saan ay sinabi dito ang ganito. Sabi niya, salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Kung mapansin niyo po, plural ang pagkakasabi, Brother Akaka. Hindi sinabi yung singular word. Hindi church of Christ. Ang sabi niya is churches, plural yun. Kapag isasali natin sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi niya. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Sa mga tweet, hindi ito siya proper name. Hindi siya proper name. Hindi ito siya proper name sapagkat plural siya eh. Plural siya eh. Yes. Pagka plural, ginagamit is plural. Mga iglesia ni Cristo. Maraming grupo pala ito. Ano? Maraming grupo. Ngayon, sa ating maluwalhating Quran, totoo yun na si Kristo ay may grupo, Sheikh, Brother Akaka. May grupo si Kristo sa ating maluwalhating Quran. Ano ba yung grupo na yan, bro, na At may pangalan eh, yung grupo ni Kristo. Yes. At ito yung grupong itinayo ni Kristo. Hawari. Oo, na tinawag sa Biblia na iglesia. Sa Quran sinasabi ang pangalan. Ganito po ang sinasabi sa Quran 3 at ang talata ay 52. Alamin natin ano ang pangalan ng grupo ni Jesus Christ diyan. Ito, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Ganito po sa kaniyang pinaka malapit na kahulugan. At nang mapag-alaman ni Jesus, at nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking magkakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyun, mga disipulo, ay nagsabi, kami ang mga tagatangkilik o katulong ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah at ikaw ay magbigay saksi na kami ay mga Muslim. Sila ay mga Muslim. At ang pangalan ng kanilang grupo na sinasabi ni Kristo ng mga alagad niya, tinawag itong Hawariyun. Kaya kung yung nagtanong sa atin kung ano ang masasabi natin dito sa sinasabi ng INC na sa Biblia raw ay magtatayo si Kristo na iglesia, ito yung Hawariyun. Hindi yan itong iglesia ni Kristong nagsumulpot ngayon. Ano po? Now, dagdag pa niya, Sheikh, sabi pa nila is wala na raw iba pang maliligtas sa araw ng paghuhukom kundi itong INC. Itong INC. Sila lang daw ang maliligtas sa araw ng paghuhukom. Ito po ay isang napakalaking kasinungalingan. Napakalaking kasinungalingan po. Wag po kayong magpapadala sa ganyang klaseng mga logic na sa araw ng paghuhukom ang iglesia ni Kristo lang ang maliligtas. Yan ay napakalaking kasinungalingan. Kahit hindi mo gagamitan ng Biblia yan, gagamitan mo lang ng common sense,
ay masasabi mo na napakalaking kasinungalingan ito. Common sense lang ang gagamitin mo kahit na hindi na Biblia. Yes, bro. Paano yung nangauna, bro? Exactly. Yun. Kasi ang Iglesia ni Cristo itinayo noong 1914 dito sa Pilipinas. Ay paano yung before 1914? Oh. Ano ang kaligtasan nila? Grabe. Oh. Paano yung nasa ibang bansa? Kasi sa Pilipinas itinayo ito. Ano ang Grabe. kaligtasan nila? Ay di ba isang napakalaking kasinungalingan yun? Napakalaking kasinungalingan. Eh lalo na kung gagamitan mo ng Biblia siya. Lalo mong madidetermine, Ustad, Assalamualaikum, na itong Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan ito sa araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, kapag ikay kaanib ng Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas. I promise you, nasa Biblia yan. Hindi ka maliligtas. Alam mo kung bakit? Simpleng rason na naman ito. Sa mga nakikinig po sa atin, nanonood, nakaanib ng Iglesia ni Cristo, huwag po kayong magpadala sa logic ng inyong ministro na kayo ang maliligtas sa araw ng paghuhukom. In fact, sa araw ng paghuhukom, lahat kayo ay parurusahan ng Diyos ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia yan, Yung ini-emphasize Biblia ko po. mismo nagsabi na? Yes, ayon sa Biblia. Paano ko po nasabi? Maari bang basahin natin ang sinasabi ng Biblia? Opo, ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Isaias. Pakinggan niyo pong maigi ito. Isaias 66 at ang mga talata ay 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Sa araw po ito ng paghuhukom. Ganito ang sinasabi. Sapagkat narito, ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan. Grabe. Yung galit niya merong kapusukan. At ang kanyang saway na may ningas ng apoy. 16. Sapagkat sa pamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao sinasabi dito siya, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Ang sinasabi niya, dalawa ang gagamitin niya sa pagpaparusa dito. Una, yung apoy. Tsaka tabak. Pangalawa, yung tabak. Dalawa, no? Yung espada at saka yung apoy. Gagamitin niya ito sa pagpaparusa sa mga tao. At marami daw siyang mapapatay. Tanong, sino itong paparusahan ng Diyos gamit ang apoy at ang tabak? Ayun. Sinong mga tao ito? Ito, sinasabi sa 17. Alamin natin kung kabilang ba dito ang Iglesia ni Cristo? Kabilang ba ang mga Muslim dito? Sa sinasabing paparusahan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at tabak. Ito, 17. Silang nangagpapakabanal. Ibig sabihin, mga hypocrite ito. Kunwari, banal pero hindi naman pala talaga banal, no? At nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy. Ayun. Ini-emphasize dito, kabilang sa mga paparusahan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at tabak ay yaong nagsisikain ng alin, Brother Kaka? Ng laman ng baboy. Ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ngayon, itatanong mo sa lahat ng kaanib ng Iglesia ni Cristo, sa mga ministro nila, tatanong mo, tayo ba kumakain ng baboy o hindi? Tatanong mo sa mga kaanib nila.
Nagpapakasarap nga yung ministro niyo sa pagkain ng baboy. Oh. Lahat ng membro kumakain ng baboy. Sabi ng Diyos, sa araw ng paghuhukom, yung kumakain ng laman ng baboy, paparusahan niya. At ano ang gagamitin niya? Apoy at tabak. At meron pang nagniningas sa galit. Dahil galit na galit. Alam mo, Sheikh, kapag ka ikay galit sa isang tao, siguro mapatay mo lang siya, enough na sa'yo yun. No? Patay na eh. So yung galit mo maaring mag-subside na. Pero kapag tinaga mo na siya, patay na, tapos susunugin mo pa siya, aba, kakaibang galit ang nasa kanya. O di kayo sinunog mo, tapos tinaga mo pa, kakaibang galit yun. At ganito ang galit ng Diyos sa mga taong nagpapakabanal, kumakain ng baboy. Patay na nga, susunugin pa. Patay na, lilitsunin pa. So anong expect mo ngayon? Na maliligtas ang Iglesia ni Cristo sa araw ng paghukom? Paano ka maliligtas? Sabi nga ng Panginoon, yung kumakain ng baboy, papatay niya. Mabuti na lang kung sa reliyong ito, bawal sa kanila ang baboy. Hindi. Pinapayagan sa iglesyang ito, hindi relihiyon. Pinapayagan sa iglesia na ito na sila'y kakain ng baboy. Bawal yun. Sa Biblia, bawal yun. Ngayon, ang maaring itatanong mo sa amin is, kung ang iglesia ni Cristo ay hindi maliligtas sa araw ng paghuhukom, sa huling araw, ang tanong ay, anong relihiyon pala ang merong kaligtasan? Anong relihiyon pala ang makapagliligtas sa akin? At least meron tayong alternative na ibibigay sa iyo. At least sinasabi namin sa iyo ang totoo, meron ding alternative na pwede mong pasukin para maligtas ka. Ito ang sinasabi sa chapter 3 ng Quran, at ang aya ay 85, yan, 85. Ito yung relihiyon na makapagliligtas sa atin. Ikra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sinuman ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. Parang ang pagkaintindi na kasi ng mga tao ngayon, yung iglesia ay relihiyon na rin. Iglesia ni Cristo ay isang relihiyon din. Ganon ang pagkakaintindi nila. So, granting, ganon na nga. So, kapag ka ikay maghanap ng ibang relihiyon, maliban pa sa Islam, sabi sa talata, ito'y hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa araw ng paghuhukom, siya ay kabilang sa mga talunan. Okay lang kung talunan ka sa mundong ito, Brother Akaka. Pero kapag ka ikay talunan sa kabilang buhay, saan ang punta mo? Impyerno. Sa makatwid, hindi Iglesia ni Cristo ang solusyon para ikay maligtas. Kailangan talaga ang isang tao, aanib siya sa relihiyong Islam. Ang Islam, ito rin ang relihiyon ng mga nauna pa kay Jesus Christ. Hindi lang ito relihiyon ng mga Muslim na tagasunod ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ang relihiyon maging sa panahon ni Noah alaihi salam, si Noe, maging sa panahon ni Moises, si Abraham, ang relihiyon nila ay iisa lang. Ito yung Islam. Pati kay Jesus Christ. Hindi Iglesia ni Cristo. Napaka-unfair naman na ang maliligtas ay Iglesia ni Cristo. Paano naman yung mga tagasunod ni Moises na hindi sila Iglesia ni Cristo, ni hindi nila kilala si Cristo, kasi ang kilala nila si Moises. Ang mangyari, Iglesia ni Moises, no? Sa panahon ni Abraham, hindi naman Iglesia ni Cristo. Baka tawagin pang Iglesia ni Abraham. Paano yun? Hindi sila maliligtas. Napaka-unfair. So dapat ang relihiyong tatanggapin
yung pangkalahatan. Relihiyon mula sa una hanggang sa panahon natin. Oo. At ito yung relihiyon ng mga propeta. Relihiyon ni Jesus Christ, relihiyon nila Abraham, relihiyon nila Moises. Ganito ang sinasabi sa chapter 42 at ang aya ay 13. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Siya ang nagtakda sa inyo ng gayong ding pananalig, ang Din, Islam, Oh. na kanyang itinagda o pinag-utos kay Noah, at gayon din ang aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, at Moises, at Jesus, na nagsasabi na kayo ay manatiling matimtiman sa pananalig. Kita mo, Brother Akaka? Sinasabi dyan, itong pananalig na ito, itong relihiyon ito, din ang ginagamit dyan sa sa Arabic no? Ito ang relihiyong kanyang ibinigay kay Noah. Yes, stars. Ganun din kay Ibrahim. Ganun din sa iyo, tinutukoy yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sa iyo, sabi niya. At ganun din kay Abraham, kay Moises, at Jesus. Kanino? Kay Jesus. At may instruction pa sa kanila. Ano ang instruction? Mananatili kayo sa pananalig na ito, sa din na ito, sa relihiyong ito. Hindi kayo dapat lalabas sa anumang sa relihiyong ito. Mag-stick sila sa relihiyong ito na ipinadala ng Allah, ipinahayag ng Allah sa mga naunang propeta, nauna pa kay Jesus Christ. Kaya si Kristo hindi siya nagdala ng relihiyon. Kaya nga si Kristo, sinabi niya sa Mateo 5:17, Brother Akaka, na huwag kayong mag-isip na ako'y naparito sa lupa upang baguhin ang mga kautusan o ang propeta. Sabi niya, naparito ako hindi baguhin kundi upang tuparin. Sapagkat wala siyang dalang relihiyon. Maaring meron siyang grupong dala. Pero ang dala niya hindi relihiyon. Kasi kung ano yung nadatnan niyang pananampalataya na ipinapahayag ng mga naunang propeta, yun din ang sa kanya. Pero maaring may grupo siyang dala. Ito na nga, itong Hawariyon. Kahit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may grupo din naman siya. Yung kanyang mga tagasunod, tinatawag din na sahaba. Brother Khalid, meron siyang ulul albab. Diba? Si Moises, yung tinatawag na kaum. Pero ang kanilang paniniwala, ang kanilang reliyon, isa lang. Ano ito? Ito yung Islam. Ay dapat dito ka sa Islam. At yung reliyon, bro, hindi ang taong gumagawa yung mga propeta, kundi yung Allah mismo. Yung Iglesia ni Cristo kasi, ang founder niyan, titingnan niyo sa Securities and Exchange Commission, ang founder niyan, si Felix Manalo. Tao, no? Hindi si Jesus Christ. Di ba yan yung naghirap, bro? Kung talagang si Kristo ang nagtayo na Iglesia ni Cristo, dapat sa Republic of the Philippines, ang nakasulat dito, founder, Jesus Christ. Pero, nakasulat doon, ang nagtayo, ang nagtatag, Felix Manalo. Siya ang nag-register sa Republic of the Philippines. Tingnan nyo ba sa SEC? Saan yung SEC natin? Anyway, yun po ang aming kasagutan doon po sa tanong ng isa nating kababayan. Next question tayo, Brother Akaka. Galing kay Jasper
reformado ng Facebook. Sabi niya, tanong lang po, sinabi ba ng Allah na mahalin ng isang balik Islam ang magulang niya o kadugo na hindi pa Muslim at tutol kay Allah at kay Muhammad? Magandang tanong, bro. Oo, tanong niya kung sinabi daw ba ng Allah na mahalin ng isang balik Islam ang magulang niya kahit ang mga magulang niya o kamag-anak niya ay hindi Muslim. Oo. Allahu Akbar. Magandang katanungan. Napakagandang katanungan yun, no? Hindi lang sinabing mahalin, kundi ipinag-utos mismo sa amin na mga Muslim, kahit ang mga magulang mo ay hindi mananampalataya, ipinag-utos na maging masunurin ka sa kanila. Kasi merong mga taong nagsasabing mahal ko ito pero hindi naman sumusunod, di ba, Sheikh? Mahal niya yung mga magulang niya, laging bukang bibig ng mga bata yan eh. I love you mother, father, I love kasi di ba family, father and mother, I love you. Alam mo, nag-gets mo yun? Acronym ng family. Pero hindi naman sinusunod. Ang utos, hindi lamang mahalin, kundi maging masunurin. Ganito po ang sinasabi sa chapter 17 ng Quran, ang aya ay 23. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba sa iba pa maliban sa Kanya. At kayo ay maging masunurin sa inyong magulang. Masunurin sa inyong mga magulang. Tuloy, Brother Akaka. Kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa matandang gulang sa panahon ng iyong buhay, huwag kang mangusap sa kanila ng isamang salita ng kalapas-tanganan. Allah. Gayon din ay huwag manigaw sa kanila. Datapwat ikaw ay mangusap sa kanila sa paraan na karangal-arangal. Matindi, no? Sinasabi dyan, Brother Akaka, na una, ang batas ng Allah, huwag kang sumamba sa iba maliban sa Kanya. Yun ang unang batas ng Allah. Yun ang ipinag-utos niya. Tinakda na yun. Huwag kang sasamba sa iba maliban sa tagapaglikha ng langit at lupa, si Allah. Pangalawa, sabi niya, maging masunurin sa inyong mga magulang. Grabe, no? Tapos, sinabi pa talaga dyan, paano maging masunurin? Kahit sa pagsasalita ng anumang, kahit sa pagtaas ng boses, taasan mo yung boses mo, hindi pwede yon. Pinagbawal yun. Kahit na hindi ka galit, pero tinaasan mo ng boses yung mga magulang mo, Allahu Akbar, bawal yun. Usong-uso ngayon sa mga palabas, sa mga teleserye, sa TV, yung mga magulang kontrabida sa pag-ibig ng mga anak. Di ba, Sheikh? Mga ganun eh. Tuloy, napalaban yung anak, bro. Pinapalabas talaga sa mga palabas, sa mga teleserye, kaya hindi magandang panoorin itong mga palabas sa TV. Kasi yung mga magulang ginagawang kontrabida eh. Halimbawa, yung mga anak nag-iibigan, tapos ayaw ng mga parents. Pinipicture out doon na kontrabida ang mga parents, hanggang sa yung mga anak lumalaban sa mga magulang. Mali, no? Hindi talaga tama. Ito pa, pinag-utos din sa atin, maliban sa maging masunurin sa mga magulang, regardless kung sila ay Muslim o hindi Muslim, pinag-utos pa na ipagdasal natin sila. Nagbigay pa ang Allah ng special na dua para sa ating mga magulang. Sunod lang, Sheikh, yung talata 24, magkasunod lang po yan na talata. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At iyong gawin ang iyong sarili na masunurin at maawahin sa kanila na may taglay na habag. Grabe, no? Magsabi, O aking Panginoon, igawan ninyo sa kanila ang inyong habag Yan ang dasal. na katulad ng kanilang pag-aaruga sa akin nang ako ay batang paslit pa. Iyong gawin na ang iyong, sabi sa talata, ang iyong sarili na masunurin at maawain sa kanila. At yung dalangin bro, sinabi pa ng Allah. Tapos may dasal pa doon. No? May dasal doon, special na doon ng mga anak yan para sa kanyang mga magulang. Hindi lang yun basta-bastang pagmamahal. Parang natataranta si Arapo bro. Oo, kundi maging masunurin. Emotional si Arabo. Kasi siya wala Ginagawa mo ba yan, Arabo? Oo. Kaya ano siya, hindi lamang pagmamahal. Pero, may mga pagkakataon kasi, Sheikh, hindi lahat ng magulang natin ay Muslim, di ba? Katulad halimbawa, yung isang balik Islam, pumasok sa Islam. Ngayon, yung mga magulang niya ay hindi naman mga Muslim yun. Paano niya ito pakikitunguhan? Of course, pakikitunguhan niya ito ayon sa sinasabi ng Allah. Kasi hindi niya sinabi doon na exclusive lamang ito sa mga magulang mo na mga Muslim. Mga magulang ang sinasabi doon, at regardless kung anong pananampalataya niya, kailangan ay masunurin ka, mabuti ka sa kanya, kasi baka yun ang dahilan at yakapin niya ang relihiyon mo. Ngayon, may mga pagkakataon din na ang mga magulang natin ay hindi mananampalataya. So, kapag ganun po ang mangyari, no? Mahalin mo pa rin sila. Maliban na lang, may exemption, no? Kung ito ang ipapagaw sa iyo. Ganito ang sinasabi sa chapter 31, 15 ito. Tingnan natin kung ano itong ipapagawa sa iyo. Kapag ipapagaw ito ng magulang mo, ng parents mo, pwede mo nang hindi siya sundin sa mga pagkakataong ito. Ito yon, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Datapwat, kung sila, ang mga magulang ay magsikhay upang ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa akin sa mga bagay na wala kayong kaalaman. Sila ay huwag ninyong sundin. Ayan. At maging mabait kayo sa kanila. Sa mundong ito. At sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin sa pagsisisi. Sa katapusan, ang hantungan ninyong lahat ay sa akin at sa inyo ay aking ipagtuturing ang inyong ginawa. May exemption pala dito. Yes. Datapot kung sila, magsusumikap yung mga magulang mo. Of course, yung mga magulang natin na hindi mga Muslim, naintindihan natin na sila ay may mga paniniwala na hindi sa Islam. At magagalit sila o magsusumikap sila na ipaintindi sa iyo na ang Diyos na dapat mong sambahin si Jesus Christ. Tapos siya, Muslim siya, no? Tapos sila sa Jesus Christ ka talaga in the name of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ, ganun lagi. Tapos ikaw, Muslim ka. Sa puntong yaon, sabi ng Allah, huwag mo siyang sundin. Dahil ikaw ang tama, mali ang mga magulang mo. Ngunit, kailangan mo pa rin maging mabait sa kanya. Maging masunurin. Hindi yun mawawala. Hindi mawala yun. Sila ay huwag niyo sundin at maging mabait. Masya Allah. Kahit na hindi mo siya susundin, kailangan mo pa rin maging mabait sa mga magulang na ito. Ganun ang pagpapahalagang ibinibigay
ng ating Quran sa mga magulang. Kahit na sa mga magulang na hindi mga Muslim, kailangan pa rin maging mabait sa kanila. Huwag mo nga lang silang sundin kung ikay pinapasamba sa rebulto, sapagkat hindi talaga maganda yun. Masama yun, maka-imperno yun, hindi lang sa iyo kundi maging sa mga magulang mo. Pero mas malupit pa nga sa Biblia sheet eh. Oo. Kung ang ating maluwalhating Quran nagtuturo na dapat ikay maging mabuti, mabait, masunurin sa iyong mga magulang, nako, ang Biblia itinuturo sa Biblia na dapat ay kasusuklaman mo ang iyong mga magulang. Grabe. Baliktad siya. Baliktad. Kasusuklaman ang iyong mga magulang. Ganito po ang sinasabi sa Biblia. Biblia ito eh. Hindi ito itinuturo, ewan ko ba. Sa bagay, may rason na hindi ituro, sapagkat mantakin mo ba naman eh, ang itinuturo ng Biblia ay dapat ay maging kasuklam-suklam. Dapat mapuot. Kapupuutan mo ang iyong mga magulang. Ito po sinasabi sa Lucas 14 at ang talata ay 26, ipaglilingkod sa atin ni Brother Akapa. Ikra. Kung ang sinumang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama. Hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina. At grabe, no? At asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. At pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaring maging alagad ko. Grabe, matindi yan. Kasi ang turo ni Kristo, pupunta ka kay Jesus Christ, sabi niya, tapos hindi ka mapuot sa iyong sariling ama, sa iyong ina, mga kapatid, asawa, mga anak. Sabi ni Kristo, hindi ka magiging alagad ko. Grabe ang ano yan. Sabi ni Kristo yun. Kaya nga sa Biblia, napakabastos ni Jesus Christ sa kanyang sa kanyang parents eh. Nag-iisa nga lang itong parents ni Kristo, bastos pa siya sa kanyang nanay. Sa Biblia po yan. Alam mo kung paano yan binastos ang kanyang nanay sa Biblia. Huwag po sana magagalit yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, pero hindi tamang pag-uugali ng isang tao ito na ganituhin mo ang iyong ina. Ito ang sabi, Juan 2, ang talata ay 4. Ganito ang sabi. At sinabi sa kanina Jesus, nanay niya, sinabihan niya. Sinabihan ni Jesus, yung nanay niya. Ano sabi niya? Sabi niya, at sinabi sa kanina ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Yung nanay niya, tinawag niyang babae. Nagawa mo sa mga magulang mo yun? Tama ba sa isang anak na tawagin niya ang nanay niya, babae, anong pakialam ko sa iyo? Walang tama respeto, bro. Mali. Napakamali, bro. Allahu Akbar. Buti na lang, sa Biblia natin mabasa yun. Dahil ang katotohanan po, hindi naman ganon si Jesus Christ. Sa Biblia kasi, sinisiraan eh. Ang katotohanan po sa Quran, hindi naman talaga ganon si Jesus Christ, alayhi salam. Siya po ay isang napakabuting anak. Chapter 19, isang talata na lang ito bago tayo magpaalam. At ang aya ay 32. Ito si Jesus Christ sa kanyang magulang. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at maging masunurin sa aking ina, at hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. ayun, ang sabi niya ay maging Masunurin sa kanyang ina. Yan si Jesus Christ, masunurin sa kanyang ina. Mahal niya ang kanyang nanay. Ibig sabihin, hindi ito nagtataas ng boses. Sa aking ina. Hindi sinabing sa aking babae. Biblia kasi sabi, babae talaga, anong bro. pakialam ko sa iyo? Si Jesus Christ, sabi, masunurin sa aking nanay, sa aking ina. Dahil sa Biblia, sinisiraan siya. Bago po tayo magtatapos, ako po ay humihingi ng patawad. Sakaling meron pong mga bagay na akin pong nasabi at hindi po nagustuhan ng ating mga tagapakinig, ako po ay humihingi po ng kapatawaran. Wala po kaming layunin malibang sa ang maipaalam sa inyo kung ano po ang tamang paniniwala. At nawa po itong aming palatuntunan ay maging daan para mabuksan ang ating isip, makilala natin ang tunay na Diyos
masamba natin ang totoong Diyos na si Allah. Hindi po kami magsasawa na kayo po ay anayahan na kilalanin, sambahin ang nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itanong mo.